Saka ito. Lalo na yun, isa na yun. Yan. Ayan, so ayan, PM lang po kung personalan nyo po kailangan kayo ng materials pang breeding. Hello guys, amazing na buhay. So ito, mag-update po ako sa ating salted egg. Yung ating binuburong salted egg. Ngayon po yung May 10, eksaktong isang buwan simula nung binuro natin sila. Nagbabawas talaga ng tubig mga kabokals, oh. Nagbabawas siya ng tubig, oh. Tanggalin natin yung nasa ibabaw muna. Ang kukunin ko yung nakababad sa ilalim. Yan. Itong testingin natin, itong mga nakasubmerge. Yan. Magte-testing tayo kasi wala kaming ulam ngayong tanghali, eh. Joke lang. Hindi. Isang buwan na, ha. Para makita natin kung ano ba talaga. Aalat ka ba o hindi? Ano kayang lasa? Magte-testing tayo ng 5. Ayan, 5. Yung nasa ilalim para ano. Yun. And then ito mga nasa ano kanina, wala na kasi hindi na hindi na nakasubmerge. Ibabalik natin, ayan. Yan yung mga, ito yung mga nasa ibabaw kanina. Para mababad pa sila uli. Ayan. Yun. So ito, lalaga natin ngayon. Teka, takpan ko pala muna. Takpan natin uli. Ayan, babalik natin yung ating plastic. Ayan na mga kabokals. Silyado na uli siya. And then, binalik natin sa ilalim ng lababo. And then, ito ay ilalaga na natin. Lagalan natin ng mga 45 minutes kasi testing pa lang naman. Pero yung pagkamaramihan na, yun yata ay kailangan mga 2 to 3 hours. Ayon sa YouTube. Ayon sa akin napanood sa YouTube. Yan. 45 minutes lang. Hindi ko na tinanggal yung hindi ko na hinugasan. Matatanggal naman yung mamaya. Ito yung mga parang himulmul niya. Yun. Natin. 45 minutes guys, mga kabokals. Yan. Ayan mga kabokals. So, yun nga, kanina nilaga na natin yung tetestingin nating salted egg na ginawa natin galing sa mga itlog ng pato. Ngayon, ito po. I-flex ko lang po muna yung ating 2, 4, 6, 7. Ito po yung 7 mga barako na tinanggal natin dun sa ating alagaan ng mga pato. Ito po yung mga anak-anak na nila na kailangan po natin tanggalin para po hindi tayo mag-inbreeding. Ang bali natira po doon ng mga barako is yung 4 po na original, yung mga tatay nila. Kasi ito po yung mga nangangasta na. Kaya pinull out natin, ikinulong muna natin dito sa area po ng mga manok, yung ating breeding pen sa may bandang harap. Ito po ay binibenta natin mga kabokals. So pag kami gustong bumili, po pwede pong per kilo live weight or po pwede rin pong bultuhan kung gusto nyo lahatan. Bali 7 piraso po ito. Ito po ay ready to breed. Yan. So sa ngayon po wala pa naman pong nagtatanong or nagiging interesado. Pero kung kayo po interesado, yan, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page. Dito po tayo sa Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Ayan, kung kayo po ay malapit dito,
nangangailangan po kayo ng mga materyales na pambarako. Malalaking klase po ito mga kabukas. So, malalaking klase po yan. Mga bata pa yan. Ayan. So po pwede nyo pong gawing pang materyales. Ayan. Sila muna pakainin natin and then papakainin natin yung mga breeders talaga natin. So ganun po magiging style ko siguro. Pagka may mga tumatanda ng ganito, pupull out na kagad natin yung mga barako. And then yung mga babae, iiwan natin doon. And then siguro pagka kailangan ng palitan yung ating mga original na barako, magpapalit naman tayo. So yung para iwas inbreeding po. Pero sa ngayon, ito yung mga pambenta natin. Matataba po yan, pwede rin pang kata yan. Yan, so pwede nga po tayo sa live weight or bultuhan. So PM lang po kayo. Diyan na kayo. Ayan po. Lakas po kumain yan, no? So nilagyan lang natin sila ng tubig dito. Kasi hindi naman po sila magtatagal dito. So yun nga, ibinebenta nga natin. Pansamantala lang naman sila dito. Kaya yan lang po ang kanilang tubig. Yan. Ito, ang ganda na ito. Mamara ako na yan. Yung isa na yon, ayun, medyo bata pa yon. Yan. Mga pupulan ng mga mukha niya, mga kabokals, oh. Ang pato, hindi talaga sila makakain na wala tubig. Siguro ano sila, yung mabilis sila mabulunan. Kaya kailangan lagi sila may tubig sa tabi pag sila kumakain. Kahit wet feeding po, ayan, wet feeding na sila. Pero kailangan umiinom sila, ayan. Kailangan umiinom sila. Yan po na-obserbahan ko sa mga pato. Kaya hindi po sila po pwedeng mawala ng tubig talaga. Yan. Nakita nyo, oh, mga bata pa yan, mga kabokals, oh. Ito po ay nasa 5 to 6 months siguro, 4, 5, 6 months po. Hindi po kasi pare-pare sa edad niyan eh. Gawa nung hindi naman po tayo incubator. May mga sarili-sarili pong nanay yan na hindi naman po sabay-sabay nagpisa. Kaya iba-iba po edad nila. Yan. Ito, ang ganda ng mukha nito. Ito po nag-average, yung pinakamalaki nito is nasa 2.5 kilos. Ayan. Ito yata yun, saka yun. Ayun. Yung pulang-pulang muka. Yan po yung malalaki, yung mga pulang-pulang muka. Yan yung mga pinakamalalaki. Ayan. Ito medyo bata pa ito. Saka ito. Lalo na yun, isa na yun. Ayan. Ayan, so ayan, PM lang po ha. Kung gusto na nyo po nangangailangan kayo ng materyales pang breeding, ito available po. Ayan, so doon naman tayo sa mga breeders. Doon tayo magpapalaki. Magpapakain. Ito si Dumpo Giant. Katabilan nila si Dumpo Giant. Malabo. Ayan, ito nga po yung pintuan na pinagawa natin kay Kuya Natoy. Sa kabila niyan ay yung ating mga Rhode Islands na galing kay Sir Ron. Hindi ko muna isinasama dun sa karamihan kasi ikinokondisyon ko pa. Pero ano na yan, may mga nangingitlog na dyan. May nakakuha na akong padala-dalawa. So nagda-drop na uli sila ng egg nila. Yan. Ayan. Kumaya inom. Ayan, katatapos lang kasi nilang kumain. Magpapainom pa tayo. Then ayun nga, yung ating mga Muscovy ducks na barako. Yan, ito yung ating Dumpo Giant. Yan, back to normal na po si Dumpo Giant, mga kabokals. Sa dati na sa channel ko. Yan. Or sa mga bago sa channel ko, ito po kasi nakagat ng aso sa ulo. Yan, akala ko mamatay, pero yan, naka-recover na and nakasasampa na po yan. Ready to breed na rin po siya ulit. Ayan. And ito si Fiona, yung ating Dong Tao Hen. Ayan, kaya lang yung kanila mga partner is may halak. Kaya naka-isolate na doon, nakasama sa sa mga kabir natin. Ayan, ito kasi wala mga sakit, wala mga problema to. Yung mga partner na lang may problema, kaya sila po ay naka-isolate.
Ayan mga kabokals, dito naman tayo sa mga breeders natin. Ah. Yan, malapit na tayong magkaroon ng Madre de Agua uli at yung ating mga Madre de Agua ay unti-unti nang lumalago. And malapit na ang June. So, malapit na mag-uulan-ulan yan. Makaka-recover na uli yung ating pananim. So, harvest na naman tayo. And makakatipid na naman tayo sa pakain. Kasi sa ngayon, mga kabukas, talagang magastos tayo kasi purong darak sa mais sila. Ito mga pato. And then yung mga manok natin, ganun din. Purong darak sa mais. Mga baboy, ganun din. Pati kambing, darak sa mais. Pagka wala tayong damo, darak sa mais din sila twice a day yung mga kambing natin. Pero pag may damo, once a day lang sila nagdadarak sa mais. Then sa hapon, damo na sila. Yan. Pero yan, lapit na yan. Konting tiis na lang. So ito po, yung ating mga breeders, ito na sila lahat. Ito ay piling-pili na. Talagang ito na po yung mga parent stock natin. May mga nakasama pa maliliit. Pero once na yan po yung nagsilakihan at lumabas din yung mga future barako na kailangan ng tanggalin, ipupull out din natin and then ibebenta natin. So sa ngayon, ang game plan ko, hindi nga sila po pwede sa egg production talaga, pang meat type talaga ang Muscovy. Ang game plan natin ngayon is puro lalaki lang ibebenta natin. Kasi napansin ko marami din lumalabas na lalaki. Yung mga babae, ititira natin para sila po yung magpatuloy sa breeding. And then, pagka may inbreeding na, may risk na ng inbreeding, pagka lumaki na yung mga babae, yung mga barako natin na 4 ay papalitan natin yun ng panibago naman. So, yun ang game plan ng gagawin natin. Kasi maliit yung ating area. So, hindi naman tayo makapag group by group para mag-i-interchange na lang sila pagka kailangan magpalit ng barako. Hindi natin magagawa yun kasi limitado ang ating space. Yun lang, palit barako talaga ang pwede natin gawin para makaiwas tayo sa inbreeding. And yun nga, meat production po ang ating tatargetin na talaga. Actually, yun naman talaga ang plano ko nung una. Nainganyo lang ako kasi kung nakaraan kasi napakarami nilang initlog. Kaya nainganyo akong gumawa ng salted egg. And naisip ko na baka nga po pwedeng gamiting business for salted egg. Kaya lang, humihinto pala talaga. Talagang may number of eggs lang silang ibibigay and then maglilimlim na. Titigil na sila ron. Ganun talaga. Talagang pang meat type lang sila. Pero yan, at least ay nalaman natin. Yan. So, ito, pagbubutihin natin yung pagpaparami nila sa kanila para makapag-produce tayo ng pang meat type yung mga lalaki. Ayan, nakita nyo yung mga original natin, mga kabokals. Yung mukha talaga nila ang kapal nung makakapal yung pula. Yan. So, yung mga original talaga natin na na barako, mga malalaking klase kasi yan, Mga malalaking klase po yan, barako. So ito yung ating munting lubluban. So yan lang muna at nag-work naman, gumagana naman po na gagamit naman nila. So sa araw-araw lang palit ng tubig para hindi magdumi. Ayan. Basta kaagad, sa kalahating kilo yung mga kabokals. Sa kalahating darak sa mais. Kamusta na kayo? Teka, wait lang. Papainom pa ako. Hindi pa ako tapos. Yan. Papainom pa tayo kasi sequence yan sequence. Manok muna, baboy, kambing, and then huling-huli po yung mga pato. And then saka ako nagpapainom. Ganun ulit. Ikot uli yun, ikot. Yung painom natin, ikot. Ganun na naman. Dala mag-isa lang tayo. Ayan, ang good news po mga kabokals ay wala nang namamatay sa ating mga kabir. Yan. And marami na ako nakakita na nakaka-recover mga kabokals. Yung mga may mga sakit na talagang dati hinang-hina.
Ngayon ay naglalakad-lakad na at saka kusa na sila nakakainom sa ating water. So yan nga ay lalagyan pa natin ng tubig mamaya na may gamot. And then yung mga grabe dyan, yung mga nakapikit talaga, ay sinusubuan po natin ng tabletas. Bukod pa dun sa naiinom nila na may antibiotic. Pero yun nga, ang good news is wala na namamatay. Yan naman ay makaka-recover na yan kasi maganda na yung kanilang kanilalagyan, malamig na. Nakita nyo naman, napakainit sa paligid pero dito ay cool na cool sila. Yun. Ayos. And then mabalik tayo sa ating mga pato. Ayan. Ito naman dito mamaya malilim na rin dito. Pagka yung araw kasi na yan pumipihit na yan Nasa ilalim din naman sila ng mangga. Ayan. And ayan nga mga kabokals, yung bubong nila ay naayos na natin. So yung mga pugaran nila ay hindi na naaarawan. Yan. Lalo-lalo na to. Kasi dati-rati nakabilad sa araw yan. So ngayon ay hindi na siya naaarawan. Yan. Yung mga pugaran niya. Pero magdadagdag pa tayo baka dyan sa gilid na yan. Balde na rin siguro ang ilalagay ko. Mga bibili ako sa junk shop ng mga sira-sirang balde. Maganda yung ganyan, yung balde ng pintura. Ganito. Ayan Ayan mga kabokals. Balde ng pintura, yan ang maganda Ayan. O kaya yung ganito, yung parang square. Ayan. Yan ang mga gusto nila Ayan, may mga itlog mga kabokals Ito napansin ko, tinatanggal nila yung damo. Kasi may mga damo yan nilalagyan ko ng damo yan, kaya tinatanggal nila. Ewan ko, bas gusto nila yung ganyan na pag sa balde pag sa balde. Pero pagka dito, yan katulad nito, ito may naglilimlim Yan, so hindi nila tinatanggal pagka dito. Pero doon sa balde, tinatanggal nila. Yan, may mga itlog dito. Yan, dito wala. Then ito, naglilimlim din. Ayan. Ito, naglilimlim din. Ayan. Itong isa naglilimlim to bumaba lang Ay, nakita niyo itlog. Parang malapit na mamisa nangingitim na may itim-itim na. Ayan Walang 4 lang. Pero marami yan Napansin ko sa mga pato, mga kabokals, tinatanggal nila yung sira. Pagka may parang bugok, tinatanggal nila. Alam siguro nila yung sino yung bugok. Napansin ko kasi, minsan lagi nagkalat dito, may mga tapos kinakain nila, bantot tuloy. Ewan ko dito lang, pero siguro talagang behavior na ng pato yun tinatanggal nila yung mga sira. Para matitira lang talaga yung fertile. So yan po yung ating patuhan, ating munting patuhan. Ayan. So at least ay nasaayos na natin yung kanilang mga area. So ito nga, pinabakbak ko na yung mga dating pakainan ng baboy. Ayan Pinabakbak ko na para hindi na pupondohan ng tubig at hindi pinamamahaya ng mga kung ano-ano, saka hindi dumudumi. Kasi minsan doon sila dumudumi sa loob ng pakainan kaya napupondo yung dumi. Mahirap walisan kasi nasa loob nga ng pakainan. Pero ito, at least ay mawawalisan natin na maayos. At wala na, pinabakbak ko na. Ayan. So ayan, so tara mga kabokas, tikman natin yung itlog na maalat. Tignan natin kung pwede na ba. Ayan, so uwi muna tayo at manananghalian. Try natin yung itlog na maalat kung ubra na ba. Yung nilaga natin kanina. Ayan siya, bumalik na siya Bagong ligo. Naligo muna bago bumalik sa pugaran. Ganun ginagawa nila mga kabukas sa pansin ko. Naglulublob muna tapos babalik sa pugaran. Iyanan natin sila. Ano nila yan Natural nila yan nandun na may lubluban natin malayo. Ayan. Diba? Lilim na sila rito mga kabukas So, unti-unti na isasaayos natin lahat. Hindi naman lahat, na isasaayos natin paunti-unti
yung mga dapat isaayos. So, yan, tuloy-tuloy lang tayo. At maayos din po natin na lahat. Ayan. Ayan mga kabokals, so it's testing time. Testing na natin yung mga salted egg natin. Ito na sila, yung nilaga natin kanina. So mag-try lang muna ako ng 3. Yan siya mga kabokals. Tikman natin. Maubos na, di ba malasahan? Masarap na, mga kabokals. Masarap na siya. Kaya lang, nakukulangan ako sa alat. Try ko nga itong isa. Try natin itong isa. Ito na yung mga nakalubog eh. Hindi ko na nga kinuha yung mga nakalitaw. Yung nakalubog ang kinuha natin. So. Pero in fairness mga kabokals, masarap. Masarap siya, malinamnam. Nandun na yung alat eh. Nandun na yung alat. Pwede na rin mga kabokals oh. Oo, pwede na. Okay na mga kabokals, pwede na. So itong partner niya no. Pwede na. Okay sa all right na to mga kabokals. Tapos lalagyan natin sa kamatis. Yan. Siguro nasa pag-boil yung ano talaga. Yung para magmantika siya. Sabi kasi para magmantika daw, kailangan 2 to 3 hours daw pakukuluan para magmantika yung pula. Yun naman po hindi ko pa nasubukan ha. Ano lang yun, mga galing po sa mga comments yun. So, natin yung isa. Pwede na. Pwede na. Nagdagdag na ako ng asin nung nakaraan. Ayan. Ayan mga kabokals oh. Haluin natin. Oreo. Oreo. Yan. So, ganito yung pagkain niyang mga kabokals. Yan. May kamatis. Ingay niya aso ko. Ayan. Malinamnam eh, mga kabokals. Malinamnam siya. Although medyo nakukulangan pa ako sa alat, pero yung linamnam niya nandun na. So para sa akin pwede na. So, ayan. Man nga uli natin, baka nakakamali lang aking dila. Malinamnam na talaga. Pwede na. Hahanguin na natin. Ayan. So bago tayo magtapos, shoutout po muna
kay Clifford Herbias, at kay Bon Saint TV Mix. Yan. And shoutout din po kay Mami Lala La Fortesa, ang former office mate ko. Meron na siyang waiting kasi siya eh. May order po siyang 2 tray na salted egg at 1 tray ng brown eggs. And shoutout din po kay Angel Mabini. Waiting din po siya sa ating salted egg. Ayan. So mga ma'am, konting hintay na lang at matitikman nyo rin ang ating salted egg. Hanggang dito na lang mga kabokals. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals. And sa mga silent viewers po, maraming salamat. Siyempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyat. Sir, ingat po kayo dyan. Kaya maraming salamat. Muli, ito ang kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ng kumilos na siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!